Moderate to heavy rain showers, magpapatuloy pa rin silang bahagi ng Mindanao at Visayas area. Lalabi ang bahagi ng Luzon, magiging maulap pa rin at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Nabunsod naman ng patuloy ng Intertropical Convergence Zone. Kabilang na ang bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, magiging gloomy pero katamtaman minsan at magiging maulap. At unang linggo ng January 2025, posible pa rin daw mayroong tropical wave na mabuo hanggang sa ikalawang linggo ng January 2025. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, December 27, 2024. Ang oras nating boss may maga, alas 10:31 na ng umaga. Well, ito na ang huling Biyernes ng taong 2024 at since ay tuloy-tuloy na po na magtatapos ang huling linggo ng December 2024, ay titignan natin kung magkakaroon pa rin ba tayo ng patuloy na mga pag-ulan at sama ng panahon, lalo na sa katimugang bahagi pa rin ng bansa. Mula dito sa aking weather station dashboard, sa aking webpage ay so far may mga ilang lightning strikes tayong namamataan sa ating lightning detection system. Probably sa karagatan naman ito ng extreme Northern Luzon. Well, napaka-overcast din kasi at maulap ang ating paligid. Minsan lamang nagmo-moderate, pero mas madalas magiging partly cloudy to mostly cloudy pa rin. Tuloy-tuloy yan hanggang sa magdidisperas na ng bagong taon. At ilang beses natin pinasabi na hanggang sa magdidisperas ng bagong taon, asahan pa rin talaga ang maulan, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. Dahil pa rin sa patuloy na tatlong weather systems natin na nananatiling aktibo gaya na lamang ng ating amihan, easterlies, at intertropical convergence zone. Habang nandyan yung dalawang yan, lalo na yung ating amihan na nagsasalubungan sa ating easterlies, patuloy pa rin iiral ang ating shear line, yung frontal system. Bagamat medyo manipis lamang ito dahil medyo mataas ang saturation sa katimugan, so yung easterlies medyo numinipis siya habang lumalapit dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Pero presence pa rin yan kapag yung lower altitude ang titingnan. Makikita pa rin yung manipis na shear line, kaya patuloy pa rin tayo makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa parte pa rin ng Southern Luzon, kasama na ilang bahagi ng Luzon. Base na rin sa ating Doppler radar, mula sa data feed ni Pag-asa, makikita may mga ilang water vapor pa rin ang concentrated. So kung titingnan natin, yung ibang data ay malawakan pa rin ang mga pag-ulan, lalo na din sa bahagi pa rin ng Bicol region, nakikitaan natin. Bagamat bungi-bungi yung nasasagap ng Doppler radar ni Pag-asa, malinaw naman na may mga malalawak na surface trough dyan sa may silangan parte ng Bicol region. So magdala po ng payong, iwas po sa mga posible pa rin mga pagbaha. Dahil tuloy-tuloy pa rin tayong magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan sa bahagi ng Bicol region. Siyempre, sa Visayas at Mindanao ay tuloy-tuloy pa rin ang mga kalat-kalat ng pag-ulan at kita naman sa pinaka-satellite imagery ang malawakan na ito na mga water vapor, dala rin ng pinaka-trough, yung pinakamalawakang surface trough na nandito na sa may bandang Zamboanga Peninsula, yung pinaka-central niya. Kaya mga moderate and heavy rain showers na tuloy-tuloy pa rin iiral sa iba't ibang panig ng Mindanao at southern part ng Visayas. Siyempre, hindi pa rin lusot ang bahagi pa rin dito sa parte ng silangang parte pa rin ng Visayas. Dahil sa patuloy pa rin natutulak yung easterly trade wind. So, concentrated po at saturated. Yung madalasang magiging ulap dyan na may dalang ulan. So, magdala po ng payong maghapon mga folks. Sa NCR, nakataas po ang thunderstorm watch at within 12 hours, patuloy pa rin tayo makakaasa ng mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm. Siyempre, mula sa pinakaparte ng Metro Manila, Bulacan, sa Laguna hanggang Cavite niyan. At maaaring sila ibang panig pa rin ng bandang dulo ng Laguna. Boundary niyan ng Quezon Province at Batangas area. So, medyo advice na lamang po kayo sa anytime na magkakaroon ng mga biglaang isolated o kalat-kalat na pag-ulan. Medyo napaka-overcast ng ating panahon ngayon.
Kaya anytime magkakaroon ng biglang katamtaman, nagiging araw, and then maya-maya nagiging gloomy na naman, minsan haze at magiging partly to mostly cloudy. So, very overcast tayo ngayon ha mga folks. Sa labas sa Petro Metala na weather station, kaninang 6:05 a.m. nakapagtala kami ng lowest of 24.5 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na 31.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 3:12 p.m. At sa ating atmospheric pressure, yung ating heat index muna, ay pinakamataas na sa 40.5 degrees Celsius. So medyo tumataas ang aming heat index since kahapon ng bahagya. So medyo nagiging warmer ang nagiging temperatura namin. Pero patuloy pa rin kami nakakaramdam ng daloy pa rin ng amihan. Itatabi naman natin sa peak 60 in past 34 hours. Well, balik uli sa pinakamataas ng temperatura dyan sa may bandang Mindoro sa San Jose na umabot sa 35.3 degrees Celsius. Ang grabing init sa kanila. Sa lowest temperature naman sa Baguio, stationary lamang sa 17.2 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. So halos hindi na bumababa na naman ang kanilang temperatura. Well, medyo saturated at medyo manipis ang dumadaang amihan sa atin. Bagamat mataas ang ating atmospheric pressure ha. Sa inula na naman, ang Tugigaraw nakaranas ng violent rain showers, heavy to violent na nakatotal sila ng 130 mm na total rainfall. Wala naman kami naging pag-ulan maghapon, kahapon sa Caloocan, pero at least nag-above average ang rainfall biglaan namin nung nagkaroon ng 2 araw na sunod-sunod na mga pag-ulan. Kung sisilipin naman natin sa ating outside humidity, nasa 75 po, katamtaman ng ating outside humidity, bumaba ito ng 4% since last hour. Pero mataas ang ating atmospheric pressure, nasa 1,013 hectopascals. Yan, kakapasok lang, 1,014 hectopascals. So, it's steady ito since last hour. Napakataas ang ating yung ating atmospheric pressure. So, may high pressure area tayo dito sa Metro Manila. And steady ito since last hour. So, pag may high pressure na ganyan, pakiramdam ko para akong nasa ilalim ng tubig, o kaya nasa elevator ako, tapos nasa may bandang 25th floor na ako. Ganun ang pakiramdam ko ngayon. Yung parang may pressure sa aking tenga. Mararamdaman niyo yan mga folks. Kasi pagka ganito kataas yung atmospheric pressure, feeling natin, nasa elevator tayo na tumataas ng above 20 floor, gano'n. Kung hindi naman, para tayong nasa ilalim ng dagat na mga nasa around 50 feet, ganyan, o mga 30 feet, yung lalim, nararamdaman natin yung pressure sa tenga natin. So, pag ganun ang pakiramdam, medyo galaw-galawin niyo po yung tenga ninyo kasi kapag ganyan, mataas yung pressure, high pressure ang pakiramdam natin. So, yun lang po at steady ito since last hour. Sa ating low tide status, minimum low pa rin tayo ha. So, despite na mababa yung level ng karagatan natin sa Manila Bay, pero manatili pa rin mataas ang alon sa buong silangan ng bansa at dyan sa may bandang Eastern Mono Luzon. So, yung mga maliliit na mga isda, delikado pa rin pumalaot, pero kung kinakailangan talaga, grupo-grupo sana kayo. Lalo na sa may bandang baybayin ng silangan ng bansa. Kasabay ng easterly trade wind, malakas po ang sipa ng gale wind dyan. Kasabay din ng mataas na alon na 1.25 pataas. So, delikado po. Lalo na sa mga sumusolo lang na mangingisda ha, delikado po. Lagi po tayong nagpapaalala palagi. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:19 a.m. at inasang lulubog ito mamayang 5:35 p.m. Kaka-moonrise lamang kaninang 3:44 a.m. naman ang ating 13% illuminated na waning crescent. Malapit na siyang mag-new moon. So, kakabukas, hindi na tayo siguro magre-report muna dahil 13% na lamang. Kaka-moonrise lamang nito. So, nasa elevation of 43 degree moon elevation pa lamang. So, makikita nyo pa rin yan. Hopefully, sa mga hindi masyado maaraw, medyo matatanaw nyo yan. And lulubog pa yan, mamaya hapon pa po at 2:24 p.m. At sa ating local weather outlook, para ngayong weekend, huling weekend na po ito ng 2024, ay magiging partly cloudy ang ating maghapon. May chance pa rin ng pag-ulan, pero maliit ang chance 20 to 23% lamang dito sa amin sa Caloocan. So, maaaring sa iba't ibang panig ng Metro Manila pumasok yung chance ang yan. Pero asahan natin mga light drizzle rains ang madalas. Yan. Bukas ng Sabado, ganun din.
halos pareho pero mataas ang tsansa daw ng pag-ulan bukas ng Sabado. 77 to 80% daw ang tsansa ng uulanin. So lowest temperature expected, 27 to 31 degrees Celsius rather. And lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. So base sa ating DC short-term forecast, malinaw naman by ang huling araw kasi ng bisperas ng New Year ay Martes. So kung titingnan natin dito, next Tuesday, yan, medyo maulan pa rin. Magkakaroon ng 40% chance na uulanin dito sa Metro Manila. So, sa mga nagtatanong pa rin, sa New Year ba, bago mag-New Year, uulanin ba? Yes, pero maliit ang tsansa. Pumasok man yung tsansa na yan, asahan natin medyo mga light drizzle rain sa magiging mga patak-patak na mga pag-ulan. Ganun ang mangyayari. Kung aabot yan ng hating gabi, swertihan na lang kung sa lugar ninyo hindi kayo inaabutan ng light drizzle rain. So, napaka-scattered po or very isolated yung magiging buhos ng ulan sa Metro Manila. Case to case na lamang po. So, at least medyo mag-ready tayo kung sakali man. Kung sa buong maghapon na bago maghating gabi, umulan, medyo mabasa nga lang yung ating paligid. Swertihan na lang kung hindi kayo inuulan maghapon bago maghating gabi ng Tuesday dyan sa mga lugar ninyo. Especially dito sa bahagi nga po ng Metro Manila. Yan. Pero malinaw na magiging maulan ang ating susunod na linggo at unang 3 araw ng January 2025 daw. Ayan, magiging maulan. Very overcast po. Pag sinabing very overcast, medyo tupakin po yung ating panahon. Ibig sabihin, magiging maaraw, maya-maya, magiging makulimlim, maya-maya, magiging mas makulimlim, then magiging maaraw, ganun. So, medyo pabago-bago siya ng kanyang lagay ng panahon. Yung hindi mo mawari kung ano talaga yung magiging panahon niya. So, hindi siya stable. Kaya, usually, overcast po yan. Lalo na sa unang araw ng January 2025 yan. So, malinaw yan mga folks ha. So, diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite video. Kitang-kita naman po yung heavy rain potential kasama na ang Palawan area, ilang bahagi ng Southern Luzon at bandang Visayas, especially sa Panay Island. Ingat po sa mga pagbaha. Ilang bahagi sa may Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Lalo na sa bandang Davao region pa rin at tuloy-tuloy pa rin kayo na uulanin dyan. Dulot pa rin ng extension, trough ng intertropical convergence zone. Yan, yung intertropical convergence zone, ganun po ang nagiging galaw niya. Yan, ganyan. Ganyan po yung daloy ng ITCC extension niya. So, magiging mas maulan kayo dyan sa bandang Visayas, kasama na ang Palawan at Mindanao area ha. So, take note po yan sa mga heavy rain potential po. So, kung gagamitin natin yung Himawari 8 satellite, magsisimula tayo sa baba. Mula sa may bandang Mindanao ay makikita natin ay ang bahagi pa rin ng Davao Oriental, Davao del Norte hanggang Davao Occidental na po yan. Magiging maulan po kayo, moderate and heavy rain showers po. So, hindi lusot ang Davao City sa uulanin. Yan. Marami pa rin sa mga kababayan natin medyo nalilito pagdating sa pag sinabing Davao. Kasi madalas nagkakaroon na ng mga iba't ibang krimen at dito sa may bandang Davao de Oro at Davao de Oro nagkaroon daw ng matinding holdapan at meron yatang nasawi na security guard. So nagkakaroon ng political inflictions yung mga tao, sinasabi nila ay hindi na raw safe ang Davao City. Well, para sa malinaw na differences, magkaiba po ang Davao de Oro sa Davao City. Ang Davao City ay nasasakop po ng Davao del Norte po. Yan. Nasasakop po ng Davao del Norte ang bahagi ng Davao City. Yan. Halos nasasakop po. Kasi yung boundary kasi ng Davao del Norte nandito. Yan. Bandang Panabo. Ito. Kasi may mga tao talaga, may taong nalilito eh. Yan, yung boundary na yan hanggang Panabo, ito yung Davao del Norte, yung sakop na yan. Iba rin ang sakop ng Davao de Oro. Ito po yung Davao de Oro. Diba? At ito po yung City of Davao. Ayan. So, napapagitan siya ng Davao del Norte, pero generally, sakop yan ng Davao del Norte, ang Davao City. Yan.
So, kailangan specific pag nagbabanggit tayo ng Davao. Kasi pag sinabing Davao kasi, marami pong Davao eh. May Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, kabilang na rin ang Davao Oriental. Marami pong Davao. So, yung mga nagtatalo-talo, lalo na yung sinasama pa ang politika, ay hindi po sakop ng Davao City ang Davao de Oro, kung saan naganap daw yung huldapan. Sa Davao de Oro po yan. Malayo yan, sobrang layo yan sa Davao City. So yun po yung malinaw ha. Tingnan po natin yung geographical position sa mapa. Medyo nakakalito nga lang kasi puro Davao ang unang pangalan. Pero may mga iba-ibang position yan. Hinati-hati kasi sa maraming region. Yung pati ng Davao, yung Davao region. Kaya tinawag na Davao region. Maraming hati yan. So again, marami tayong Davao part. O sa buong Davao region, meron tayong Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, at Davao Oriental. So marami po, mga isa, dalawa, tatlo, mga lima. Lima po ang ating Davao region. Yung parte ng Davao region, may limang mga, actually halos 6 na. Pero yung Davao del Norte kasi sakop ang Davao City na. So meron tayong 5 lalawigan sa Davao region po May hinati po yan sa 5. So wag nating i-generalize pag sinabing Davao, Davao City kagad. So fake news po yun. Lilinawin lang natin. So again, balik tayo sa lagi ng panahon. Magiging maulan po ang City of Davao. Kabilang na ang Davao de Oro, Davao Oriental, hanggang Davao Occidental na po yan. So, kitang-kita naman po yung mga moderate and heavy rain showers, lalo na dito, nagkakaroon ng violent rain showers sa bahagi ng Bangaga, Caraga, hanggang dyan sa may bandang Mati. Ingat po sa mga potential na pagbaha and the rest. Ng Sorsogon area, magiging maulap din ang bahagi ng General Santos, mga ilang light to moderate and some heavy rain showers din. Kasama na ang South Cotabato, Sultan Kudarat, yan, hanggang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, North Cotabato, pataas na ng bandang Lanao del Sur. Ganon din sa may Bukidnon at ilang bahagi na Agusan del Sur at Surigao Region, magiging maulap at kalat-kalat din ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Ingat po sa potensyal nagbabaha at magiging napaka-scattered po magiging pag-ulan dyan. Asahan din ang mga moderate and some heavy rain showers sa mga taga Surigao del Norte at ilang areas ng isla ng Dinagat at Siargao Island. The rest ng Northern Mindanao mula Agusan del Norte, kasama na ang Misamis Oriental, at dyan sa may bandang Cagayan de Oro, ang isla ng Camiguin hanggang Iligan. At dyan sa may bandang Lanao del Norte, magiging maulap din kayo. Asahan din ang mga ilang light to moderate showers maghapon. Magdala ng payong at ingat po sa mga potensyal na pag-ulan kung sakaling nagkaroon ng mga moderate and heavy rain showers na tuloy-tuloy sa inyo. So halos maulan ang parte ng halos buong landmass ng Mindanao. Sa Zamboanga Peninsula, mula sa may bandang Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga del Norte, magiging maulap din kayo. Asahan din ng mga scattered rain showers at mga may pagtulog at pagkidlat. Hindi rin lusot ang bandang Zamboanga del Sur, Sibugay, Zamboanga Sibugay, hanggang dyan sa may dulo na ng Basilan at Ulu-Sulu. Kaya nasasakupan kayo ng malawakang trough ng Intertropical Convergence Zone, asahan po ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Ganon din sa bahagi ng Visayas, lalo na sa buong Eastern Visayas, so sa buong Samar Region at Leyte, moderate and heavy rains to some violent rain showers kung iiral, lalo na sa Northern Samar area ha. Ingat po sa mga malawakang pag-ulan na yan. At asahan po natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan din, moderate to violent rain showers, ilang bahagi ng Borongan, Eastern Samar, pababa na yan ng bandang Salcedo, hanggang dyan na sa dulong-dulo na ng Gian Eastern Samar. Mula rin sa bahagi ng Leyte, mula Ormoc, kasama na, lalo na sa Tacloban, magiging mas maulan din kayo dyan, pababa na yan ng Baybay, hanggang dyan na sa may bandang Maasin. Moderate to heavy rain showers po ang aasahan ninyo dyan ngayong araw at halos maghapon. Ingat po sa mga pagbaha, huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. So kung babalik tayo sa pinaka-NOAA satellite imagery para mas detalye pa ang ibang bahagi, kung ano pa yung nasasakupan ng mga detalye na uulanin, especially sa may bandang west portion sa Visayas, magiging maulan pa din ang west portion Visayas, lalo na sa may bandang Panay Island ha. Ingat po sa parte ng Iloilo, Capiz hanggang Aklan, moderate to violent din ang iral sa inyo dyan. At yan sa may bandang Guimaras at sa ilang bahagi ng northern part ng Negros Region.
At dahil malawak po ang sakop ng ITCC, umaabot po sa bahagi ng katimugan ng Negros Occidental hanggang sa may bandang Negros Oriental sa dulo ng Siaton hanggang Dumaguete ay magiging maulan po. Light to moderate and some heavy rain showers din ang iiral, kabilang na ang sentro ng Visayas sa Cebu, especially sa may bandang Danao, pataas na yan ng Bogo at Daang Bantayan. Ang isla ng Bohol at Siquijor, ganun din makakaranas din ng mas maulap na paporin, mga ilang light to some moderate and some heavy rain showers naman ang iiral madalas dyan sa isla ng Bohol at Siquijor. Mula sa may bandang Mimaropa ng Palawan, well, violent rain showers po and heavy rain showers ang madalas na iiral sa inyo dyan sa buong Puerto Princesa hanggang dito na yan sa taas ng San Vicente de Umaral hanggang El Nido. Ingat po sa mga pagbaha. Paulan din ang Brooks Point at Batarasa at Balabac. Ingat po sa mga pagbaha at tuloy-tuloy yan at maaring ulanin din ang bahagi nga po ng Kalayaan Group of Islands. The rest naman ng Southern Luzon, dyan sa bandang Bico Region, maulap din kayo dyan. Asahan din ng mga kalat-karta pag-ulan mula sa sibaman ng Sorsogon, Legazpi, pataas tayo ng Iriga hanggang Naga. And the rest ng Catanduanes, magiging maulan din, mga light to moderate showers din at maaaring magkaroon kayo ng mga ilang ibang heavy rain showers ngayong maghapon o hindi man sa baong maghapon, maaaring sa gabi, makakaranas kayo niyan. So, ingat po at magdala ng payong at maging wari po sa mga potential na mga flash floods. The rest ng Camarines Sur, magiging maulap din kayo dyan mula Tinanbac, Siruma at Gatchitoorena. Magiging maulap kayo dyan. Asahan din ng mga scattered rain showers na may mga pagkulog at pagkidlat. Damay na ang area ng Sikokot at Lagay. Wala naman sa may Camarines Norte ng diet, ang Basod, hanggang Labo, diretso na yan hanggang Santa Elena. Magiging maulap din ang inyong papawin, overcasting gloomy tayo dyan, halos kapareho ng Sorsogon area, ng Calabarzon area, ay magiging maulap din kayo dyan, asahan din ng mga scattered rain showers na may mga pagkulog at pagkilat. Wala naman sa bahagi ng Quezon Province ng San Andres, San Narciso, the rest ng Atimonan, Quezon. Magiging maulap din ang inyong hipapulit, isolated rain showers din na magiging pag-ulan, the rest na ng Calabarzon area mula Laguna, Batangas hanggang Cavite na yan. Siyempre, damay ang Metro Manila sa hindi lusot sa magiging overcast gloomy tayo. So, anytime pa rin, ulanin tayo. Kabilang na ang pati ng Bulacan, Malolos, hanggang Pampanga area ng San Fernando, hanggang Angeles. Dito naman sa bandang Bataan hanggang Kanluran ng Zambales, magiging maulap din tayo dyan. Asahan din ng mga ilang light drizzle rains ang iiral and the rest ng Central Luzon. Bagamat mas katamtaman ang umiiral, medyo nagiging maaraw ang pati ng Central Luzon at NCR, pero medyo overcast o napaka-overcast po ang magiging lagay ng panahon natin. And the rest ng Pangasinan, pataas na ng buong Ilocos region, magiging maulap pa rin kayo dyan, tuloy-tuloy. At asahan din ang malamig na simoy ng hangin pa rin. Bagamat patuloy na malamig o cold breeze ang paligid ninyo dyan, asahan pa rin na mahamog at maulap ang magiging paligid. So, asahan pa rin ng mga light drizzle rain kasabay ng mahamog na paligid. Wala naman sa bahagi ng Apayao at Tugigaraw, kasama na ang area ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, hanggang dito sa baba ng Isabela at Cagayan Valley, magiging gloomy rain and overcast din ang magiging panahon. Magkaroon man ng isolated rain showers, kalimitan sa may bandang Apari, yan, at area ng Apayao, hanggang dito rin sa may bandang Bagao, sakop ng Cagayan Valley yan. Mas magiging maulap kayo dyan, bagamat medyo hazy din kayo dyan, pero asahan din na mga biglang may mga patak-patak na mga light drizzle rain showers medyo pasumpong-sumpong po. Pataas ang saturation ng water vapor dyan. Dulot pa rin ang tuloy-tuloy na shear line at scattered dahil pa rin sa patuloy pa rin na easterly trade wind dito. Bagamat manipis po dahil mataas po ang saturation ng water vapor sa silangan ng bansa, pero tuloy-tuloy pa rin yung salubungan pa rin ng mainit at malamig na hangin. Kaya napaka-saturate po ng halos buong bansa natin. Kitang-kita naman sa satellite imagery, kung itataas natin yung intensity ng opacity, kitang-kita naman na napaka-highly concentrated, lalo na sa katimugang bahagi naman sa ng Visayas at Mindanao. So, ingat po sa mga kababayan natin, lalo na sa may bandang Visayas at Mindanao, na patuloy pa rin kayo makakaranas ng mga kalat-kalat na mga moderate, heavy rain, and some violent rain showers, lalo na sa Palawan. Mag-ingat po. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na tropical cyclone assessment monitoring since wala naman tayong bagong bagyong binabantayan na.
Diretso agad tayo. So, mula dito sa mga computer models, since wala tayong namamataan na anumang aktibong low pressure area, pero patuloy pa rin natin nababantayan o nakikitaan na patuloy ang ITCZ hanggang sa unang linggo nga po yan ng January 2025. So, sa mga nagtatanong ng paulit-ulit kung uulanin kayo sa may bandang Mindanao, Visayas, yes, tuloy-tuloy pa rin po. Pero magiging overcast na lang. Mas madalas ka lang kayo uulanin dyan dahil nandyan ang concentration ng intertropical convergence zone, hindi kagaya sa amin sa bandang Luzon po. So asahan po yan sa pati sa New Year, magiging maulan po ang ating New Year ha. So magdala pa rin ng payong at yun nga lang medyo mamalasin sa mga planong magpaputok sa mga lugar na inuulan po. Lalo na sa dispiras ng bagong taon. So kung alam ninyo na magiging maulan na po ang inyong maghapon, siguro paputukin na lamang ninyo agad kung may pagkakataon na medyo kumakalma-kalma po kasi medyo pabugso-bugso po yung magiging buhos ng ulan. So mula rito sa GFS na forecast models, yung simulation model, wala naman din nakikitaan, puro surface trap lamang. Tapos yung ating shear line medyo numipis dahil yung makikita ninyo dito, yung concentrated na water vapor, sobrang saturated na. Dahil sa tuloy-tuloy na mas mataas na water vapor. So, medyo nagugulangan ngayon yung Stellis. Pagamat yung Stellis patuloy pa rin na sumasalpok sa kanya, kaya tuloy-tuloy pa rin yung water vapor. Kaya tuloy-tuloy tayong makakaranas ng mga scattered rain showers, kabilang sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Siyempre, hindi lusot ang Metro Manila, ilang bahagi ng silangan ng Northern Luzon. Wala sa SMWF, ganun din ang pinapakita. ITCZ pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang saturated ng water vapor sa may bandang Mindanao. So makakaranas pa rin kayo ng mga maulan na bagong taon. Kay NABGEM ganun din. Ito, mas mataas yung, o mas aggressive yung forecast ni NABGEM. Mataas ang saturated water vapor sa may bandang Mindanao at Visayas. Dito, pinapakita. Madalas, heavy rain showers ang ipinapakita dito. So asahan natin na magiging maulan po ang ating bagong taon. So mula pa lang sa ating tatlong weather bureau o weather agencies ng ECMWF, NABGEM at GFS, malinaw lamang na pinapakita magiging maulan po ang ating bagong taon. Wala naman sa global spectral model, wala rin tayo nakikitaan na aggressive na low pressure area o anumang tropical wave, pero madalas yung surface trough na umiiral alongside ng intertropical convergence zone, ayan o, tuloy-tuloy pa rin na magpapaulan dito sa katimugang bahagi ng bansa hanggang unang linggo ng bagong taon. Ng year 2025 na po yan. So, yun nga lang, medyo bad news talaga tayo. Wala tayong magagawa dyan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan. Sa bahagi naman ng Luzon ay dulot pa rin ng manipis na shear line. So, patuloy pa rin tayo magkakaroon ng mga pag-ulan. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng ating northeast monsoon o yung amihan na magpapalamig naman ng husto sa bahagi ng Northern Luzon o extreme Northern Luzon. Maabot din sa may bandang Metro Manila. Kaya sa gabi madalas mas maginaw ang temperatura. So kita naman sa ating West Pacific Basin, diniscuss na natin ito noong isang araw pa, pataas po yung concentrated ng current tropical cyclone forecast prediction, pero maliit na ang chance magiging bagyo yan. O agresibong low pressure area. Mababa lang atmospheric pressure dahil nga po sa intertropical convergence zone line. So kaya na-detect siya as possible inverse pa rin daw. Pero dahil napaka-shallow niya at napaka-saturated at wala man tayong nakikita na upward low convection sa actual satellite imagery, kaya malabo na maging isang aktibong low pressure area ito. Bababa lang atmospheric pressure, 1,008 hectopascals to 1,007 hectopascals dito. Kung titingnan natin si mean sea level pressure, malinaw naman, ayan maabot sa mga 1,008 hectopascals sa may bandang Mindanao o Davao region. Kaya madalas magiging mas maulan sa inyo dyan. Hindi masyado sa amin sa Luzon dahil napakataas na ng atmospheric pressure. At ngayon, ramdam na ramdam ko yung bigat ng atmospheric pressure kasi yung tenga ko para ako nasa ilalim ng tubig na nagkakaroon ng pressure yung pakiramdam ko. So, malinaw lamang na mataas ang atmospheric pressure dito sa Metro Manila at ibang bahagi ng buong Northern Luzon. So, wala po tayong namamataan na bagyo na may mabubuo pero yung ating traffic hazard, ayan asahan natin na mayroon pa rin daw sa unang linggo ng January 2025 na posible pa rin may mabuo na anumang tropical wave sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. 40% o above ang posibleng may mabuo at ganoon din sa second week ng January hanggang magkakalahating buwan ng January 2025
ay posible pa rin may 20% at least na may mabuong low pressure area o tropical wave. Well, tingnan po natin dahil maaring magkaroon lamang ito ng active na low pressure pero hindi ito matagal, nagiging surface trough lang din alongside ng ITZZ. Yan. So tingnan natin dahil pagdating ng January, usually malabo nang nagkakaroon pa ng bagyo diyan pag buwan ng January ng unang buwan ng taon. So tingnan na lang natin, baka usually surface trough lamang ito or siguro mahinang low pressure area. Depende na lang sa galaw ng intertropical convergence zone. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, December 27, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling Biyernes na ng 2024, December 27, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-discuss ngayong umaga. Well, since almost stationary tayo na tuloy-tuloy pa rin yung ating tatlong weather systems, yung ating amihan, Easterlies, at intertropical convergence zone. Siyempre, nariyan na po yung resulta ng shear line habang patuloy yung dalawang weather systems ang amihan at easterlies. At visit naman sa ating website para sa gusto malaman ang pinaka-dynamic events mula sa ating aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.